Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Paniuto na ka? Gamay lang, sir. Gamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mo kaon. Wala, okay. Okay, tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. nga pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Kernel, mukhang hindi ata tama to. Bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Magugulat ka, di ba? Magugulat Sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, belat, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po yung pirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Kernel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po yung pirma. Hindi ko nagtaka. Piniripay ko po yon si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yon. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your So ano Honor. pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos? Meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi ko how long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet 6 years ka naging SDO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba tinunto mo dire. Mo Maraming maging na ako tinuod, Your Honor. Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. You have 2 minutes, sir. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot ho ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel La Chica ay hindi nabulsa
o hindi na corrupt? Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at na-submit po yun sa COA, Your Honor. Pero kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge at hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. Paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi? Your Kung wala Honor, kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon, Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel La Chica ng fund utilization paano report, kung Your yung fund Honor. utilization report ay peke, dinoktor? Wala kayo doon bilang accountable officer. May pirma po niya, Your Honor. Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay La Chica Colonel La Chica na hindi niya ibubulsa yung pera? Buo po ang tiwala ko kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor. Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disburse. Siya lang ang humahawak ng security information. Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential fund kasi siya po ang expert to, Your Honor. Doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Kanina narinig ko rin na sinabi nyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel La Chica. Hindi nyo ba sinumbong o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay La Chica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information o security? Hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer? Hindi pa ako nagsabi kay Ma'am VP Sara, Your Honor, kasi unang-una po, siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel La Chica ay gawin niyang security officer, Your Honor, po of the Vice President Office, Your Honor. So kahit na mayroong problema, tinanggap nyo at ibigay nyo pa rin yung pera kay La Chica at tinanggap nyo na lang yung sagot niya? Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa COA, Your Honor. Doon sa 4 na quarters, 4 na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel La Chica yung pera? Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor. Yung last quarter of 2022. Na pag ma-encash ko ang pera, Your Honor. In 3 quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel La Chica? Once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-encash ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa Sino nagsabi office sa inyo? para siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor. So isang doon sa beses lang ground. sinabi para sa 4 na quarters. Tama? Opo, Your Honor. Sino nag-utos sa inyo na i-encash yung 500 million? Hindi po yun buo 500 Hindi million, nga. Your Honor. Every quarter. Sino nag-utos sa inyo yung 4th quarter of 2022 na i-encash yung 125? Kasi tumawag po sa akin ang aming cash division, Your Honor, na Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na rin po kayo i-encash po sa bangko. So siya ang nag-utos. Sino yun? Anong pangalan niya? Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor. So sino nag-utos sa iyo mag-encash ng 125? Na pumunta ka sa land bank, encash mo 125. Kasi paano po ako makabigay kay Colonel La Chica, Your Honor, kung hindi ko Hindi po nga, i-encash Hindi, ang... in-inform kayo may cash, pero sino nag-utos sa inyo i-encash? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba? Ano po? Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125? Si Bibi po, Your Honor, para makabigay ko po, mai-release ko po ang pera na yon kay security officer, Your Honor. So si VP Sara
nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125? Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa security officer, Your Honor, Siya na rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank? basta yun po, paano ko po ma-encash, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor? Yung, Paano ko po ibigay ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-encash ko, ibigay ko sa kanya. Kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-encash ang cheque po. Ang tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land bank para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, encash mo yung 125? Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung sa cash division namin, ganito po, Your Honor, Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na din po kayo magpunta sa bangko. Na i-encash. Opo, Your Honor. Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash? Ganun pa din, Your Honor, ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naala ang cheque, pag meron na ang cheque, magtawag sila sa ako, Your Honor, Ma'am Gina, pwede na po makuha ang cheque at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor. Thank you very much.